O Diyos, ikaw ay karapat-dapat. Opo, ikaw lang ang karapat-dapat. O ikaw lamang ang dapat pag-alayan namin ng pagsamba, Panginoon. O ikaw lamang ang tanging mauna sa bawat oras. Ikaw lamang ang maging tema, Panginoon, ng aming buhay. Ikaw ang aming sentro. Ikaw ang dapat namin pag-usapan. Ikaw ang dapat naming sambahin sa Espiritu at Katipunan. O puri ka, Panginoon. Dapat pag-alayan ng pagsamba, aming hangarin, ang ikaw ay sambahin. Aming hangarin, ang ikaw ay sambahin. Oh, sinasamba ka namin, Panginoon. Tagapin mo ang lahat ng aming pagsamba, ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagdakila namin sa tanging pangalan ng aming Panginoon. So, Brad, at makakaupo na po tayo. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise God. Kapaka-special po na gabing ito para sa atin. Kung makikita nyo, mayroon pong tapete dyan sa labas na parang handog natin sa ating pastor. Binabati natin pastor sa kanyang kaarawan sa araw nito. Natapat lang po talaga na ang February 11 po ay natapat na Miyerkules. Kaya nag-celebrate na rin po kami kanina. At ang ulit ng Miyerkules na yan ay sa February 2022. Kaya natutuwa tayo na ating pastor po ay makasama natin sa gandong okasyon, sa celebration ito. At sabi niya sa akin kanina, Brad, plano namin magpakain. Bago kami umalis, magpapakain tayo para nakapak na ano. Kaya lang, hindi na umubra, kaya mangangaral na siya para sa atin. Amen. Spiritual food para sa ating mga kaluluwa. Amen. Praise the Lord. Kumusta po ang bawat isa? Kumusta po ang lahat? So, natutuwa po tayo makabalik tayo muli sa gawain ng Panginoon. At ngayon gusto ko po mag-relax sa inyo muna tayo at makinig po ng mga awitin sa Panginoon. At inantabayan ko rin natin yung pastor dahil may mga nag-request na gusto ng ilang kabataan na maghandog ng awit. Pero ang ating pastor ay nandito sa harapan. So, bigyan natin muna ng buong panahon. At ito na ano to yung mga kababaihan no nakarang linggo, hindi po sila nakaawit. Pero bigyan natin sila ng pagkakataon sa oras nito. Paunlakan natin sila. Anong masasabi nila sa kanilang awitin? So, tinatawagan po natin ang ladies choir sa kanilang awit sa Panginoon kung sila nakahanda na. Amen. Handa ba? Okay. God bless you. Ladies choir. At ganun din po, humanda rin kagad Sister Divine sa kanyang maliit na testimony. Siguro pagkatapos siya, magpaiwan ka na para mabilis ang oras natin. Tapos, hudyatan na natin ating pastor. Okay.
Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid ko sa Panginoon. Nais ko lang po samantalahin yung pagkakataon na to dahil hindi ko pa alam kailan po ulit ako makakabalik dito. Dahil bukas po, babalik po ako sa Laguna para i-monitor ko po yung dialysis ng mother ko. Ako po kasi yung nagda-dialysis sa kanya, pero dahil kailangan ko pong umalis, nag-train po ako ng 2. Pero ako pa rin po yung nagmamonitor noon. Salamat po sa Panginoon kasi sa hirap po ng dinanas namin, dinanas ko halos walang tulog, halos. Hindi ko nga alam, hindi na ako makatingin sa araw, hindi na ako makatingin sa liwanag kasi hindi ko na may mulat yung mga mata ko, pero hindi nang inisip ko eh. Ang inisip ko, hinanay ko. Dahil sabi ko, Lord, hindi ito yung hirap na nararanasan ko. Siyempre, kapag nagsabi ang doktor na infusion, 20 bags of solution, every hour, so hindi pwedeng tulugan yun. Oras-oras, i-drain, i-infuse. So, ganun po yung peritoneal dialysis na ginagawa ko sa mother ko. Hindi po ito katulad ng dialysis na hemo. Bahala na yung mga nurse. Dadaling ko lang sa hemodialysis center, bahala na sila. Pero ito po, peritoneal dialysis, sa bahay po ginagawa. At ganun po yung nangyayari sa amin. Talagang alam ko, nahihirapan ng mother ko dahil gawa po na sakit na nararamdaman niya. Pero alam ko, hindi pa siya handa. At tuwing sinasabi ko sa kanya, mag-pray ka, ganun. May pagkamatigas pa rin yung puso niya. Ngunit nandun lagi ang pagpapaalala sa kanya ng mabuting balita sa Panginoon. Sabi ko, manampalataya ka, lagi ko siya in-encourage na ganun. At so yun po ang unti-unti ang mother ko ay minsan gusto na niya sumuko, sabi niya ayaw na niya dahil masakit po yun eh. Kung masakit yung hemo, mas masakit po yung peritoneal dialysis. At sa ngayon po nagkaroon po ng peritonitis ang mother ko, yung pamamaga po ng peritoneum, kinakabitan po ng catheter doon sa loob po ng bituka. So salamat sa Panginoon kasi hindi lang ang mother ko ang iniingatan niya, kundi kami rin ng mga nag-aalaga na nagsasacrifice sa kanya. Salamat at dahil doon po sa pinag-pray ko noon na tungkol po sa written exam ko sa DOH, salamat po sa inyong lahat. Nakapasa po ako doon. At kanina po ay last exam ko po for oral and practical. At talagang nahirapan po ako dahil wala po akong masyadong tulog, hindi po ako nakakapag-review masyado. Kaya talagang gano'n na lang po ang kaba ko. Pero sabi ko, Lord, bahala ka na po. Gawin ko po yung aking best. Pero ang lahat po ay nasa iyong mga kamay. Sa mga nangyayaring ito, nagkakasakit yung 2 anak ko dahil napapabayaan ko sila. Lalo ako kumakapit sa Panginoon. Lalong lumalakas ang pananampalataya ko sa Kanya. Hindi niya kami iniwan, hindi niya kami pinababayaan. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Hindi po natin alam kung ano pinagdadaan ng ating kapatid, Sir Divine, but alam ko po na ang Diyos po ang kanyang katulong. Amen. Sabi ng isang awit, the Lord is my help. Amen. Sa ganitong pagkakataon. Amen. At nawa ay hindi lamang ikaw ang kumakapit sa Panginoon dahil alam natin pag tayo kumapit sa Kanya ay magsasawa ka, bibitaw ka, pero pag ang Diyos ang kumapit sa atin, amen. All is well, lahat ay maayos. Amen. Sa oras pong ito ay hindi tayo magpapakatagal pa. Tayo po magbibigay po sa ating Panginoon. Pero po sabi ng Biblia, the earth is the Lord and the fullness thereof. At ang lupa at lahat ang nanarito ay sa Panginoon. Naniwala po ako lahat ng bagay na sa atin, financially, pagpapalang blessing na binigay sa atin, alam natin na sa Panginoon galing yan. Lahat ng mabuting bagay galing sa Panginoon. Kaya wala tayong ibibigay sa Kanya na hindi nanggaling sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon dahil tayo po'y nakakaagapay sa gawa pong ito, sa aking kagrupo sa Group 4. Salamat sa inyong suporta. Salamat po sa No Name na naman na nagbigay sa atin ng pinansyal na tulong sa ating pledges.
Pinapangako po natin na ating pong magiging tapat tayo sa kanila sa paglilingkod, lalo sa mga pinansyal na aspeto, dahil alam po natin lahat ng binibigyan nila sa Panginoon ay sa Panginoon yan. Amen. So sa oras po ito, tatawagin natin muna si Brother Mauro. Naku, dami kong utang nito. Halos 6 na buwan ako nagka-utang dito. Pero dahil birthday ng pastor ngayon, hindi ko matanggihan na talaga hindi mapag-MC. Dahil sa taong ito. Amen. God bless you, Brother Mauro. Panalangin natin natin pong birthday. Hindi. Offering lang. Okay, God bless you, Brother Mauro. Yeah po, pray po tayo. God. Lord Jesus, muli Panginoon, narito po Lord ang bawat isa Panginoon na iyong tinawag, Panginoon, upang maglingkod sa iyo, Ama. Biniyaan mo kami Lord na pumaparito, ano man ang kalagayan, pangyayari sa buhay ng bawat isa Panginoon. Ito'y biyaya mo Panginoon na naparito kami upang purihin ka, sambahin ka sa espiritu at katotohanan. Kaya ikaw ang aming pag-asa Panginoon, tunay na pag-asa. Salamat sa buhay na walang hanggan na inihanda mo sa bawat isa, Lord, na, O God, buong puso na sumampalataya, Panginoon, na kami ito na, O God, naglingkod sa iyo, Panginoon, na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Kaya ikaw ang aming pupurihin, pasalamatan. At narito ang aming tithes and offering, Panginoon, bahagi ng aming pagsamba, Lord. Hiling namin muli, Lord, ang iyong basbas. Hayaan mo, Lord, na ang kagalakan, ang kasiyahan sa aming puso ay mag-alab, Panginoon, na makapaglingkod kami sa ganong paraan, Lord. Binigyan mo kami ng pribilehyo na maglingkod sa iyo, Ama. At ikaw, Panginoon, ang magpala ng higit sa inaasahan ng bawat isa. Siksik, liglig, at umaapaw ka pag nagpapala ka, Panginoon. Higit sa lahat, spiritual na blessing, aming tatanggapin, Panginoon. Ito'y bahagi, Panginoon, ng aming pagsamba sa iyo, ang tumanggap ng kagalakan mula sa iyo. Kaya pinupuri ka namin, pinasalamatan, pinupuri ang iyong dakilang pangalan. Lord Jesus Christ, Amen. I could never praise Him enough, man. Pera mo na. Masaya na. I could never praise Him enough. Praise Him enough for the cross of Calvary. I could never thank Him enough for salvation, full and free. I could never do anything to deserve such perfect love. Offer everything He's done. I could never praise Him enough. Minsan pa, Lino. I could never praise Him enough for the cross of Calvary. Salvation, full and free. I could never do anything to deserve such perfect love. Offer everything He's done. I could never praise Him enough. Minsan pa, Lilia. I could never praise Him enough for the cross of Calvary. I could never thank Him enough. Salvation, full and free. I could never do anything to deserve such perfect love. Offer everything He's done. I could never praise Him enough. Amen. Praise the Lord. Amen. Sabi nga po, hindi po sapat yung ating pasalamat sa kabutihan na binigay sa atin ng Panginoon. Amen. Kahit ibigay pa natin lahat ng pagsasakripisyo at lahat na ay hindi po karapat dapat sa pagmamahal. Pagpapala niya na binigay niya sa atin. Bigyan tayo ng pamilya, binigyan tayo ng trabaho at lahat na isang magandang future. Amen. Ay hindi natin pwedeng tapatan. Amen. Ang pagpapala ng Panginoon sa atin. So, damuha ka muna tayo sa mga ilang announcement. Kung may mga announcement pa natitira dyan. Tapos, maghanda na ang youth. Ha? Maghanda na ang youth. Amen. Para sa kanila pong pag-aalay sa Panginoon. Amen. Amen. Sa March 3, sa Tuesday, sa isang buwan pa to, amin to. Men's Overnight Fellowship, ang sa ganap na 8:30 uli, inimbatahan na po natin ng bawat isa. At sa topic ng Stature of Perfect Man. At sa gabi pong yan ay meron po tayong bagito, no, bagong mag-present.
Pero alalayan siya ng isang kapatid natin na si Brother Hansel. At alam ko, gugulong na po ang pag-uusapan. Napakaganda po niyan. Pero sa madaling araw, ay meron po kaming morning devotion, prayer po. Yan po ang pinaka-highlight ng aming pong gawain sa araw pong yan. So pinapaalala po sa mga kapatiran, kung meron po kayong mga prayer requests, mga personal na requests, ay pwede nyo pong ipaabot po sa inyong lingkod, sa pastor o sa mga diakono, para sa nasabi pong gawain. Okay, kung wala na. Okay, written testimonies. Pasalamat. Magandang gabi po sa pangalan natin Panginoon Kristo. Nais ko pong ibalik ang lahat ng kapurihan sa ating Diyos dahil ngayong araw pong ito, Wednesday, Feb 11, 2015, anniversary po namin mag-asawa. Nagpapasalamat po kami sa loob ng 5 taong pag-iingat niya sa amin hanggang sa kasalukuyan ay kasama namin siya. Kahit anong kalagayan sa aming buhay, nagpapasalamat din po ako sa paghubog niya sa aming pag-uugali sa mamagitan ng salita ng Diyos at sa lahat ng katugunan sa aming mga panalangin sa aspeto ng kalusugan, pinansyal, pisikal, at espiritual na pangangailangan. Kaya muli sa Diyos ang lahat ng mapuri, maraming salamat din po sa inyong panalangin para sa aming pamilya, pagpalain din po kayong lahat. Orhe family. Amen. Pagpurihin po ang Panginoon sa mga kapatid natin nagdiriwang ng kanilang anibersaryo. Ang aking 2 anak sa Dubai ay paulit-ulit ko binabati. Bagamat binati ko na sila sa Viber, ay binabati ko silang live ngayon sa kanilang pangalawang taong pagsasama. Alam ko sana higit mag-alab at maging matamis ang inyong pagsasama sa dako niya ng Dubai. At umuwi kayong merong biyaya para sa amin. So prayer request. Ang prayer request po natin na ngayon, pakasama po sa panalangin na ipagkaloob ni Lord ang kagalingan sa aking mga karamdaman. Marami sa katawan. Salamat po. God bless. Sister Gladys Hermina. Amen. Brothers and sisters, humingi po ako ng panalangin para sa aking kapatid na si William Arizapa. Siya ay may sakit sa kidney at diabetes. Ipanalangin natin ang kanyang total healing at malapasin na nawa ang mga naranasan sa buhay sa pangalan ng Jesus. Salamat and God bless you all. Brother Ray. Arizapa na ko, Brother Ray. Meron kong pang 5 serye na testimony, no? Next time, pa nag-MC ako ulit. Hindi ko siya mapabayan dahil alam ko punong-puno ang araw na ito na okasyon eh. Sa February 15 naman po ay sa Sunday ay pinapalala ang ating youth service. Naku, walang nauwian to, 1:30 p.m. Sa mga kapatid natin sa mga youth natin. Okay? Wala na? Okay. Kung wala na mga kapatid, ako pinapalala po, bukas po ay kasal po ng isa sa mga leader ng matanda, leader ng youth, no? Hindi matandang binata. Isang leader ng youth na si Brother Randy Payanan. Ilang tulog nitong inintay, pero ewan ko, matutulog pa sila sa gabing ito. Baka wala ng tulugan to. At kaya sa bandarya sa likod, may mga dahon ng saging at palapa ng buko, nyug. At bukas po ay pag-pray po natin magtagumpay ang pag-iisang dibdib ng pamilya Payanan at Sister Karen. Karen po. Amen. Praise the Lord. Okay, kung wala na po mga kapatid, napaka-special na gabi ito para sa atin. Dahil ang ating pastor po ay natapat na Miyerkules ang kanyang kaarawan. Ang kaarawan niya hindi kahapon, hindi rin bukas, kundi ngayong araw na ito. Kaya sabi ng pastor natin, pagkatapos ng service, magpapakain siguro kami, Brad, sabi na sa akin last week. Pero hindi nangyari yun, pero magpapakain siya ngayon ng spiritual na pagkain. Pero bago ko tawagin natin pastor, hallelujah, ay tatawagin ko muna mga kabataan natin. No? Nag-request sila, gusto nila ang ating pastor ay nandito na sa likod ng kurtina. Nandito lang. So, huwag kayong mag-alala mga kapatid, mga youth, yung request nyo, nandito si pastor. Matamang nakikinig para sa inyo. God bless you. Sabi yung mga youth na yan. Amen. God bless you.
day that you were born. And though there be other days in the year that has much worth, there is only one that testifies of your birth. This is the day of reflection, and you can look back and see the many years you have gone through and what they were meant to be. And as you stand at this place, surely you could see God's grace that has you yet to celebrate the beginning of your new year. Happy birthday to you. Enjoy it all the way. May God's blessings be on you, even beyond this day. Happy birthday to you. May you be filled with joy. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. This new chapter has been opened. In the book your life unfolds. Your future is a plan that God now holds. Whether you walk through valleys and when you climb up mountains high, just be encouraged that the Lord is always at your side. Look ahead to the day when age would no more be. Even there you will live with God eternally. But as you stand at this place, we can all see God's grace, and we're with you here to celebrate the beginning of your new year. Happy birthday to you. Enjoy it all the way. May God's blessings be on you, even beyond this day. Happy birthday to you. May you be filled with joy. Happy birthday. Happy birthday. Oh, happy birthday to you. Enjoy it all the way. May God's blessings be on you, even beyond this day. Happy birthday to you. May you be filled with joy. Happy birthday. Happy birthday. Oh, happy birthday to you. Enjoy it all the way. May God's blessings be on you, even beyond
Praise God. Praise God. Thank you. And I say I enjoyed it all the way. Hanggang sa mga sandaling ito ay puno ng kagalakan at pasasalamat ang aking puso sa lahat ng nag-express ng kanilang pagbati, suporta sa inyong lingkod. At I feel like talaga ipinanganak ako para makasama kayo dito sa ibabaw ng lupa. Amen. Ang pinakamahalaga, makahulugan, at makasaysayang mga sandali ng aking buhay ay yung mga panahon na kasama ko ang iglesyang ito. At papasalamat ako na gano'n na lang ang inyong pagpapahalaga sa aking kapanganakan na marami sa inyo gustong ikasal ng araw ng kaarawan ko. Si Sir Mary Jane at kanyang asawa, si Jules, saka si Jeyus. Kung hindi lang po natapat sa service itong birthday ko ngayon, si Brother Randy at si Brother Karen ngayon hindi ikakasal. So, appreciate you all very much. Amen. Yung mga naganda kanina, although may ibang okasyon, nag-dedicate kami ng bagong bahay ni Brother Eddie, pero nandun po yung mga sisters, mga choir natin nandun, mga kabataan. So, talaga pong pinasaya nyo ko sa maghapong ito. At, ang sabi ng Panginoon, kapag ginawa nyo sa pinakamaliit kong lingkod na ito, ay sa akin nyo ginawa. Kaya, amen, ako umaasa na napasaya nyo ang Panginoon. Yun po ang importante sa lahat. Mapasaya natin ang Panginoon. Yun sa lahat. Hallelujah. So, sa gabing ito, hindi tayo masyadong magpakatagal. Gusto natin magkaroon ng mas mahabang panahon sa pananalangin. Gusto kong magbahagi ng isang simpleng mensahe ngayong gabi para sa inyong lahat. Let us all stand in respect to the Word as we read it tonight. Matthew chapter 15 verses 21 hanggang 28. Verse 21, ganito ang pagkakasabi. Then Jesus went thence and departed into the coast of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came out of the same coast and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with a devil. But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away, for she crieth after us. But he answered and said, I am not sent, but unto the lost sheep of the house of Israel. Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. Verse 26, But he answered and said, It is not meet to take the children's bread and to cast it to dogs. And she said, Truth, Lord, yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith. Be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. Tayong lahat tayo mukot. Tumalangin naman namin. Salamat po sa dakilang plano mo sa buhay ng bawat isa. As Lord, we remember my birth, Lord. Papasalamat po ako na hindi mo hinayaan ako ay, Lord, kunin mo sa ibabaw ng lupang ito nang hindi ko nasusumpungan ang dakilang layunin mo sa aking buhay. At wala pong ibang magbibigay ng kasiyahan sa isang tao kaysa sa malaman niya ito at maisakatuparan niya ito sa kanyang buhay. At Lord, bawat sandali, kagaya ng sabi ko kanina na kasama ko aking mga kapatid, pinaglingkod ko sa iglesyang ito ay naging isang, Lord, malaking pagpapala. At Lord, nagbigay ng tunay na kasiyahan, Lord, sa puso ng iyong lingkod. And Father, may this be a reminder, not just, Lord, para sa akin, kundi sa bawat isa na isinilang dito sa ibabaw ng lupa, Lord, ang kaarawan nila ay hindi po nagkataon.
sila ay merong dakilang layunin, Panginoon, na kailangan nilang madiskubre, kailangan nilang malaman at maisakatuparan, Panginoon, sa tulong mo, nang sa ganun ay maging makabuluhan, Panginoon, ang kanilang pananatili sa ibabaw ng lupang ito, Lord. Yun ang aking dalangin sa mga kapatid ko na naririto, Lord. May you just now be with us as we look at these words, O God, from the Holy Bible, Lord. Bigyan mo po kami ng malinaw na pagtanggap sa anumang nais mong iparating sa amin sa gabing ito bago kami manalangin sama-sama sa mga pangailangan ng iyong mga anak. And we'll give you back all the honor and glory. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Mari tayo magsupo. Gusto kong pamagatan ng mensaheng ito ng humility, the position of victory. Humility, the position of victory. Mahalaga po ang posisyon kung nais mong magkamit ng tagumpay. At pag ang pag-uusapan ay pananagumpay, iba-iba po ang marahil pumapasok sa isip nyo kaagad kung ano ba yung posisyon na dapat para ikaw ay makatiyak sa isang tagumpay na iyong minimithi. Marahil sa iba, ang iniisip ay kailangan mapasama ka dun sa mga matataas na tao para ikaw ay makatiyak sa tagumpay na minimithi mo. O kaya ay kailangan ikaw ay merong maraming kinakamal na mga bagay na material dito sa ibabaw ng lupa. Diba? Kailangan ikaw ay ma-impluwensya. Kailangan ikaw ay mapasama sa malaking partido, kumbaga, para ikaw ay magtagumpay sa kampanya mo, marahil sa isang political position. But you know, ang paraan ng Diyos ay palagi pong napakasimple at napakahamak na nalalampasan ito ng mga tao. Ang posisyon na nais ng Diyos, ang posisyon, ang susi para ikaw ay makatiyak sa tagumpay mo, ay ang posisyon ng pagpapakumbaba. Ang Syrophoenician woman na ito ay nakipagbaka ng gusto sa dyablo sa tagpong ito na ating nakita dito sa Biblia. Napakarami pong hadlang para makamit niya yung kanyang hinihiling na kagalingan para sa kanyang anak na babae. Unang-una, alam niya na napakaraming tao na sumusunod sa ating Panginoon at narinig niya marahil na ang pinaglilingkuran nitong ating Panginoon ay ang mga anak ng Israel lamang. Pero yung mga kaisipang yun ay hindi humadlang sa kanya para siya'y humayo pa rin at sikapin na maabot ang ating Panginoon para maipaabot sa kanya ang kanyang dakilang kahilingan. Kaya siya'y pumaroon, nilampasan lahat ng hadlang. You know, ang pananampalataya ay hindi kumikilala ng hadlang. Tandaan nyo yan. Ang tunay na pananampalataya ay hindi mo kayang hadlangan. Kahit anong iharang mo sa harapan yan. Amen. Kung hindi niya ito maakyat pataas, amen, kanya itong, amen, lulusutan sa ilalim. Hallelujah. Kung hindi niya malusutan sa ilalim, amen, kanyang lilibutin, amen, paikot. Basta sa paano't paano man, amen, ito ay lulusot dahil ang pananampalataya ay hindi nakakakilala ng hadlang. All things are possible to them that believe, ang sabi ng ating Panginoon. Hallelujah. Ibig sabihin nun, walang makahadlang. Amen. Sa isang tunay na pananampalataya para makamit. Amen. Ang kanyang inihiling sa ating Panginoon. So, this Syrophoenician woman was actually giving battle to the devil. Diba, lahat ng mga kaisipan na yun, na kontra sa kanyang minimithi, ay mga kaisipan na inilalagay ng diablo sa kanyang isip para wag na siya mag-try. Don't even try to follow the multitude. Amen? Dahil wala ring mangyayari, hindi ka rin mapapansin. Pero, dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay naikilos ng Diyos doon sa lugar na kung saan ay makakamit niya ang kanyang tagumpay. At yun yung posisyon ng pagpapakumbaba. Amen? Because it was in the position of humility that she received her victory for her daughter. Remember, the scripture said, the weapons of our warfare are not carnal,
but they are mighty through God to the pulling down of strongholds. Ano bang strongholds? Anything that exalts itself against the word. Yun ang strongholds ng kaaway. Diba? Ano mang nagmamalaki, ano mang nagmamataas laban sa salita ng Diyos ay kuta ng kalaban. At kailangan yun ay gibahin mo, ang sabi. Ano mang nagmamalaki sa salita ng Diyos, kailangan, amen, iwaksi mo at ikaw ay magpakumbaba sa salita ng Diyos. Hallelujah. So, it's not a physical or geographical position that brings victory, but spiritual. Yung posisyon na babae, na kailangan niyang marating ay hindi geographical position. Hindi physical position. Hindi po yung paanan ni Jesus ang tunay na susi para magkamit ka ng tagumpay. Kundi it's a spiritual position. It's an attitude. Maaring nasa paanan ka na ng ating Panginoon, pero ikaw ay hambog pa rin sa kanyang harapan. Ang puso mo ay nagmamalaki pa rin. Ang isip mo ay nagmamatayog pa rin laban sa mga salita ng Diyos. Amen. But it's your heart. Ano ang attitude mo sa paglapit mo sa Kanya? Amen. So it's a spiritual position. Yun ang aking sinasabing posisyon. Amen. It's an attitude. Hallelujah. Sabi sa message of perseverance, para higit niyong maintindihan, sabi niya, He disgraced her. The Lord Jesus Christ disgraced her. Hiniya niya itong babaeng ito. Tingnan niyo. Ilagay niyo ang inyong sarili sa posisyon ng babae. Ano kaya ang gagawin niyo pagkatapos na gawin sa inyo ni Lord? Ang ginawa ni Lord sa babaeng ito. He disgraced her. He said, I'm not sent to you. You're dogs in your generation. Your races are nothing but dogs. Mga aso lang kayo. Hindi ako sinugo para sa inyo. I'm not sent to you. She said, it's truth, Lord. It's truth, Lord. There's the word. Amen? Stay with the word. Faith will always recognize the word. Ang sabi niya, but the dogs eat the crumbs under their master's table. At ang sabi ng ating propeta, that got him. Yun daw ang pukaw ng atensyon ng ating Panginoon. Doon siya nadali ng babae, kumbaga. Amen. Yung kanyang attitude. Amen. Tinawag na siyang aso. At nung sabihin ni Lord na siya ay aso, hindi niya tinanggi ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos yun eh. Diba? So ang pananampalataya, ang sabi ni Brother Branham, ay palaging kumikilala sa salita ng Diyos kahit gaano kasakit. Kung ano yung pinaglalagyan sa iyong posisyon ng salita ng Diyos, ay kailangan mong tanggapin because that's the word. So you see, makikita nyo na ang babaeng ito ay merong pagpapakumbaba sa salita ng Diyos. Hindi niya itinanggi ang salita ng Diyos. Sabi niya, totoo yan, Panginoon. Yung salita mo. Pero, yung mga aso, Panginoon, ay kumakain ng mga mumo na nahuhulog sa pag ng kanyang Panginoon. In other words, amen, aso man ako, Panginoon, pero ako ay aso mo. Naisip niyo ba yun? Aso ako, Panginoon, pero ikaw ang aking Panginoon. Yung mumo na galing sa hapag mo, ang aking kakainin. And I say, ang mumo na galing sa hapag ng Panginoon ay higit na mainam kaysa sa anumang pagkain na manggagaling sa hapag ng ibang hari, sa hapag ng ibang mga tao, sa hapag ng mga denominasyon. Di bali ng mumo, basta galing sa hapag ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. So, ang sabi dito, he turned and said, for this saying, O woman, great is your faith. And for this saying, the devils left your daughter. What? Ang sabi ng ating kapatid, she got what? She approached God's gift in the right way. So, pakatandaan nyo itong eksenang ito at ang mga paungusap ng ating propeta. Amen? Maaring nandyan sa kalagitnaan yung pinakadakilang gift. Pero kung hindi nyo yung lalapitan sa tamang ugali, sa tamang paraan, hindi nyo yun pakikinabangan. Isipin nyo ang pinakadakilang regalo na ibinigay ni Lord dito sa ibabaw ng lupa. Sino yun? Ang Panginoong Hesukristo mismo.
Hallelujah. At napakaraming nakalapit sa kanya. Napakaraming nakahipo sa kanya. Napakaraming, di ba, yung mga sundalong Romano, di ba, binunutan pa nga siya ng balbas eh. Hinampas pa nga siya, tinadyakan pa nga siya, sinampal pa nga siya eh. Amen, nandun sa kanila, hindi nila alam kung ano yung hawak nila, kung ano yung nahihipo nila, yung tsansang meron sila. Isipin niyo yung Diyos na nagkatawang tao na may taglay ng katubusan ng ating kasalanan. At manlilika na merong kakayahang magbigay ng solusyon sa anumang problema meron kayo. Ay hinawak-hawakan nila, pinagpasapasahan nila. Amen. At hinawakan nila, nayakap nila lahat. Amen. Pero hindi sila nakinabang ng kaunting man doon. Why? Because their attitude toward Him was not right. Pero yung babaeng inaagasan, sabi niya, mahipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit. Alam ko na ako ay gagaling. So iba yung hipo nung merong tamang attitude. Hallelujah. Iba yung hipo nung taong nasa tamang posisyon. Ano yung posisyon ng humility? Posisyon ng pagkilala doon sa dakilang kaloob. At posisyon ng pagpapakumbaba at pagpapasakop doon sa kaloob na yon. Sabi nga ni Brother Branham, even if the Lord was your pastor, Christ Himself was your pastor, He could not help you if you cannot approach Him the right way. If you cannot have faith in Him, if you cannot have confidence in Him, if you cannot submit yourself to Him, amen, Christ Himself cannot help you. So the right attitude is very important. Hallelujah. At yung hinahanap ni Lord na tamang attitude ay pagpapakumbaba sa harapan niya. What? She got what? She approached God's gift in the right way. You've got to approach that. And remember, that was the first Gentile that ever had a miracle performed on them by the Son of David. Ito pala yung unang himala na ginawa sa isang hintil. Hallelujah. Remember, that was the first miracle performed to a Gentile. That's right. This healing of the Syrophoenician woman, that's right. She had the right approach to God's gift. Faith in the midst of the word is right. Reverent, humble. See? Reverent, humble. Anong kailangan? Not just faith. Ang tunay na pananampalataya, o kung meron kang tunay na pananampalataya, ang manifestation niyan ay may paggalang at pagpapasakop sa salita ng Diyos. Hallelujah. Alright, so I want to repeat it again. The place the Syrophoenician woman needed to be was not necessarily at the feet of Jesus. It's more spiritual than geographical. An attitude than a physical posture. Amen? Paano ba dapat manalangin? Dapat ba iba, may pagtatalo pagdating dyan eh. Ang tama raw na posisyon sa pananalangin, sabi ng iba ay kailangan nakasubsub. Yung iba ang sabi, kailangan daw nakatayo. Dahil sabi sa Biblia, saan man kayo naroon, amen, nakatayo at nananalangin, magtaas kayo ng inyong mga kamay. Diba, may ganyan scripture? So meron silang mga scripture rin naman. Sabi ng iba, dapat daw ay nakaluhod. Sabi ng iba daw, dapat nakapikit. Sabi ng iba, wag raw kayong pipikit. So yung physical posture, hindi ganun kahalaga. Ang importante ay yung posture ng yung puso. Ano man ang posisyon mo, paano ka man dumadalangin, ang tinitingnan ni Lord ay ang kalagayan ng iyong puso. Hallelujah. So she was willing to humble herself and be called a dog if that is what it took to get the answer. She was willing to be called a dog if it what it took. Amen, to get the answer. She wasn't so concerned about how the world will look at her or her self-image. Diba? Totoo naman yan, pinapangaral nyo dyan sa church na yan. Kaya lang, ano na sasabihin sa akin ng mga amigo at mga amiga ko. Diba? Pero itong babaeng ito, hindi mahalaga sa kanya yung tingin ng sanglibutan sa kanya. Hindi mahalaga kung anong sasabihin ng iba sa kanya. Ang importante sa kanya ay makita niya, amen, ang katotohanan ng salita ng Diyos at siya magpasakop doon. Hindi mahalaga yung image niya sa iba. Hallelujah. But she was willing to take the position that the Word was assigning to her, a place of humility and submission.
And when she got there, the place of humility, she was commended to the Lord for having a great faith. Hallelujah. Naalala niyo, sabi natin, Panginoon Kristo, pagka pumunta kayo sa isang piging, sa isang okasyon, huwag kayo upo doon sa pinakamataas na lugar. Pipiliin niyo yung pinakahamak na lugar, pinakamababang lugar. Kaya sabi, baka meron na nakareserba doon sa mataas na lugar at pagdating nung nag-imbita sa'yo, pababain ka. Samantalang ko ikaw uupo doon sa pinakahamak, pinakamababang lugar. Pag nakita ka nung nag-imbita, sabihin, bakit nandyan ka? Dito ka sa mas mataas na lugar. Praise the Lord. You see? Dapat gano'n ang attitude natin. Ang mga Kristiyano, hindi po papansin. Praise the Lord. Ang Diyos po, mayroong mga tao talagang ginagamit sa harapan, di ba? Sa gitna ng pakikipagbaka, sa forefront. Amen. Doon sa talagang, kumbaga, sa lugar ng popularidad. Isang bagay yung ikaw ay nilagay ni Lord doon o ikaw ay naglagay ng iyong sarili doon. At sasabihin ko sa inyo, yung mga tao na inilalagay ni Lord doon, amen, ay mga taong nagpapakumbaba. Kadalasan. Dahil yung mga taong naglagay ng sarili nila doon sa harapan, amen, kadalasan, hallelujah, ay bumabaksak at napapahiya. Kung hindi ang Diyos ang naglagay sa iyo dyan, amen, ikaw ay mapapahiya lamang pagdating ng araw. Yan, bilib ako dun sa mga taong low profile lang eh. Ayaw, hanggat maaari, ayaw makita, nandun lang sa tabi, walang sinasabi, tahimik lang. Kadalasan yun ang hinahanap ni Lord para gamitin. Hallelujah. We are living in an age that has an attitude problem. 2 Timothy chapter 3 verse 1. Tingnan natin ang sabi ng Scripture. This know also that in the last days, nandun ba tayo? In the last days, perilous times shall come. Mapanganib daw na panahon ang darating sa huling mga araw. Bakit mapanganib? Dahil sa attitude ng mga tao. Tama ba yun? Sa mga pag-uugali na tataglay ng mga tao sa mga panahong ito. Sa Amplified Version, ganito ang pagkakasabi sa verse 2, for people will be lovers of self and utterly self-centered. Maibigin sa sarili, makasarili, in other words. Lovers of money and aroused by an inordinate, greedy desire for wealth. Proud and arrogant and contemptuous boasters. They will be abusive, blasphemous, scoffing, disobedient to parents, ungrateful, unholy, and profane. No wonder this is a perilous time. Hallelujah. Now, ang sabi ng ating prophet, ikukonekta ko doon sa pinag-usapan natin tungkol sa mga angels. Ang sabi niya, itong mga katangian ito actually ay mga katangian na galing sa mga fallen angels na ngayon ay binuhos ng kaaway sa uling panahon. And they try to influence the people. They try to reside in people. At pagka hinayaan ng mga tao na sila ay mapuno nitong mga espiritong ito, then kanilang minamanifest ang ganitong klase ng mga kaugalian. Amen. So ito ay mga espiritu na nagkakaroon ng impluensya, pumapasok sa tao at ganito ang kanilang manifestation. At tayong lahat ay nakikipagbaka, amen, sa mga espiritong ito. Dahil ito ang manifestation, ito yung pinoproject ng mga palabas sa telebisyon, ng mga panoorin sa internet, ng mga babasahin, ng mga advertisement, lahat ng mga binanggit dito. So, chapter 3 ng 2 Timothy. Amen. At na-impluensya ng isip ng ating mga anak. Hinuhubog sila para sila maging mga makasarili at mayayabang at mga masuwayin sa magulang. Sa Matthew 8:28, ganito ang pagkakasabi ng Scripture. And when he was come to the other side, into the country of the Gergesenes, there met him two possessed with devils, coming out of the tombs. Tingnan nyo, dalawang inaalihan ng dyablo na nanggagaling sa mga sementeryo. At ang sabi ang description, they were exceeding fierce.
Bakit sila exceeding fears? Dahil sila ay possessed with devils. In other words, yung nananahan, yung espiritu na nananahan sa kanila ang dahilan ng pagiging, ano ba yung fears sa Tagalog? Mabangis nila. Mabangis sila because of the devils that were in them, possessing them. So yun yung sinasabi ko sa 2 Timothy. Di ba? So that no man might pass that way. So sobrang bangis nila, walang makatawid doon sa lugar na yun. Aha. Sasabihin ko sa inyo, itong panahon na ating kinabibilangan, amen, ay tunay na possessed ng diablo at napakababangis ng mga tao na hindi natin ito matatawid kundi tayo sasamahan ng Panginoon. Hallelujah. Kailangan natin ang tulong ng ating Panginoon para makatawid tayo sa panahon ito. Hallelujah. Alam, pasok ko ng ibang mga materials dito para matapos natin. As the eagle stirred up her nest, sabi sa 1959 message ng prophet, sabi, you have to come with the right kind of an approach. You have to come with the right kind of an approach to God. If you come selfish, if you come in any other approach but the right mental attitude towards God or any divine gift, you will never receive any benefits from it. Pag mali daw ang mental attitude nyo sa inyong paglapit sa Diyos at sa alinmang makalangit na kaloob. Ano yung divine gifts dito? Fivefold ministry. Isipin niyo yung blessing na nakalaan para sa inyo sa pamamagitan ng fivefold ministry. Pero sabi, pag hindi nyo yan nilapitan ng may tamang attitude, wala kayong papakinabangin dyan. Wala kayong papakinabangin sa gift ng evangelist na yan. Very gifted marahil para manalangin, para sa mga karamdaman. O kaya magbigay ng pananampalataya sa mga nanlulumo. Wala kayong pakikinabangin dyan sa teacher na yan kung hindi nyo igagalang. Kung hindi nyo irerespeto ang salita. Karunungan na pinadadaloy ni Lord. Amen. Lalampas lang sa inyo dahil sa mali ang attitude nyo sa harapan ng taong yan. Amen? Any gift, any divine gift, you'll never receive any benefits from it. You've got to come with your surrendered all to God. Dapat nakasuko lahat. Dapat nagpapasakop. Amen? And it's not the man that you are submitting yourself to actually, but the gift that's in the man. Hallelujah. Look at the Syrophoenician woman. When she was told by Jesus, it's not right for me to take the children's bread and feed you dogs. What would you have said if he called you a dog? Ano kaya kung kayo raw ang tinawag niyang aso? Magsisimba pa kaya kayo dun sa church na yon? Na ang sabi ng pastor niyo sa inyo, aso ka? Sabi niya, you would have said, I'll join the next church. Sa CCF na lang ako. Sa JIL na lang ako. O kaya magtatayo na lang ako ng sariling church. But not her. She knew who she was talking to. Hallelujah. Yun eh. Pagka naihayag sa iyo kung sino yung nasa harap mo, dun mo lang magagawang magpasakop ng husto sa Kanya. Kung naipahayag sa iyo kung ano itong mensaheng ito, dun mo lang siya lubos na pagpapasakupan. Tandaan niyo ito. Hallelujah. She knew who she was talking to. She said, Lord, that's right. You're so right in that. Kumbaga sa atin, preach it, Lord, preach it. Yes, that's true. But the dogs is willing to eat the scraps under the master's table. That got him. Yun na naman, that got him. That was it. That's what He's waiting for you to do. Humble yourself into such a place, no matter how God sends it to you. Hallelujah. Help us, Lord.
Sa isang quote, hindi ko alam kung saan message, pero ganito ang pagkakasabi, show me a church that's humble. Show me a church that's humble. Real humble. Not an arrogant church. Show me a church that's humble. Real humble. Not an arrogant church. Just a sweet, humble church. I'll show you a church that has the favor and power of God in it. That's right. That's the thing it takes. Humility, humbling ourselves before God, and letting God just work through us. Don't have to make a lot of noise. Sabi niya, maraming tao naghahanap ng kapangyarihan. Gusto nila ng kapangyarihan, pero hindi nila alam kung anong ibig sabihin ng kapangyarihan. Hindi nila alam kung anong kalakip ng kapangyarihan. Ang sabi ng Panginoon, ang daan pataas ay pababa palagi. Kung nais nyo ng kapangyarihan, tignan nyo kung gaano nyo kayang magpakumbaba ng gusto. And so sabi niya, just get away from all your worldly thinking and humble yourself before God. Then you've got more power than the man that runs all over the building and makes a big lot of noise. Because you have been able to conquer yourself and commit yourself to Christ, to humble yourself before Him. That's really power. Amen. Wala yan sa ingay. Wala yan sa lakas ng boses. Amen. Nasa pagpapakumbaba yan. Mas makapangyarihan ka kaysa dun sa sabi, gumagawa ng maraming ingay at nagtatatakbo sa church. Amen. Tahimik ka lang, pero kung ang puso mo'y nakasuko sa salita ng Diyos at lubos na nagpapasakop, higit na makapangyarihan ka kaysa doon sa dakilang evangelist marahil na nanggagaling pa sa ibang bansa at nagsisisigaw. Amen. Blessed be the name of the Lord. Paalala ni Lord palagi na kailangan tayong magpakumbaba at magpasakop sa isa't isa. Dahil ang sabi niya, kanyang sinasalangsang ang mga palalo. James chapter 4 verse 10, di ba? Or 1 Peter chapter 5 verse 6, humble yourselves therefore under the mighty hand of God that He may exalt you in due time. Sa verse 5 ang sabi, likewise ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another. And be clothed with humility. For God resisted the proud and giveth grace to the humble. Paano ka magtatagumpay? Paano ka makararating? Paano ka makasusulong sa anumang paraan sa iyong lakad sa Panginoon kung ikaw ay sinasalangsang ng Diyos dahil ikaw ay palalo? Pagka ang Diyos na ang kalaban mo, anong mararating mo? At ang sabi dito, kapag palalo ka raw, ay sinasalangsang ka. Ibig sabihin nun, kinakalaban ka ng Diyos. Dahil sa pagpapalalo mo, ay kinakalaban mo ang Diyos. Isipin mo, ang Diyos ay hinamon mo sa pamamagitan ng iyong pagpapalalo. At ang sabi dito, ang mga hambog ay sinasalangsang ng Diyos. At ang kanyang binibigyan ng biyaya ay yung mga mapagpakumbaba. Amen. Kaya yun lamang nasa posisyon ng pagpapakumbaba ang magtatagumpay dahil sila ang nakakatanggap ng biyaya kay Lord. Tama ba yun? Simple lang yung ating, amen, paliwanag sa scripture na ito. Kaya nga sabi, kayo ay magsipagbigkis ng pagpapakumbaba. Gawin yung damit ang pagpapakumbaba. Ibig sabihin, hindi nyo kayang mabuhay maghapon na hindi kayo nagdadamit. Di ba? Hindi pwede, wala na tayo sa panahon ng Garden of Eden ngayon. Hindi pa sila nagkakasal, hindi nila kailangan magdamit. Ngayon, ang sinasabi ng scripture dito, yung pagpapakumbaba ay maging bahagi ng inyong buhay. Maging isang bagay na hindi nyo pwedeng mawala sa inyong buhay. Yun ang damit nyo, yun ang big kiss nyo. Dahil pag nangyari yun, doon dadaloy ang biyaya niya sa inyong buhay. Doon nyo mararanasan ang kanyang tulong sa inyong buhay. Hallelujah. James 4:10, humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Sa Amplified Version, ang sabi, humble yourselves, feeling very insignificant in the presence of the Lord. Yung pala ibig sabihin ng humble yourself. Hindi lang yung, amen, pagtatamain mo ng ganyan yung mga palad at ikaw ay yuyuko at tatahimik. No. Dapat magkaroon ka ng pakiramdam na parang you are insignificant.
Panginoon, kung hindi mo ko biniyayaan, wala ako dito ngayon. Kung hindi mo kinahabagan, Lord, hindi ako karapat-dapat tumawag sa iyong banal na pangalan. Kung hindi mo ako kinahabagan, Lord, amen, wala akong karapatan, amen, na mapalapit ng 10 milya sa iyo. Kung hindi mo ako you feel very insignificant. Hindi yun, Lord, nandito ako ngayon kasi gusto kong mag-report sa iyo ng aking accomplishment. Lord, matapang ako ngayon humarap sa iyo kasi marami akong nagawa para sa iyo eh. Naalala mo, Lord, yung mga pinatayo kong chairs at itong mga ginawa ko, Lord, yung mga napagaling ko at lahat. Kaya, Lord, malakas ang loob ko pa dahil alam ko hindi mo ako matatanggihan dahil sa aking mga ginawa para sa kaharian. No, sabi, humble yourself. Feel very insignificant in His presence. And He will exalt you, He will lift you up, and make your lives significant. Pagkahanda mong tignan ang sarili mo na walang kwenta, saka ka lang niya maaring gawing may kwenta. Kaya na nasabi ko tungkol kay Moses, 3 bahagi ng kanyang buhay. 40 na taon ng buhay ni Moses ang ating nasaksihan sa Biblia. Ang unang 40 taon, amen, ay iniisip niya na he was somebody. Dahil narinig niya siya maging tagapagligtas. At sinubukan niya na iligtas ang bayan ng Diyos. Pero siya'y nabigo. At ano nangyari sa kanya? Nagtatakbo siya sa ilang nung nalaman ng mga Egyptians na nakapatay siya ng isang Egyptian. Kaya tumakbo siya. At doon sa desert, 40 taon tinuruan siya ni Lord at na-realize na siya ay nobody. Unang 40 taon, naisip niya he was somebody, pero yung sumunod na 40 taon, na-realize niya he was nobody. At yung sumunod na 40 taon, nung kanyang makasalubong ang pillar of fire, ay napagtanto niya that God can use a nobody. Amen. Nobody na ang kanyang pakiramdam. At sa harap ng pillar of fire na yun, he was feeling so insignificant. Amen. Alala niya ang kabiguan niya. Sinubukan ko iligtas sa aking bahay. Wala akong magagawa. Nakakahiya ako. Amen. Nung gano'n na ang kanyang pakiramdam, saka siya ginamit ni Lord. Kaya saka siya itinaas ni Lord. At saka sa pamamagitan niya na ang pakiramdam ay nobody, ay nailigtas ni Lord ang bayan niya sa pagkakailipin ng pinakamakapangyarihang bansa sa ibabaw ng lupa noon. God could use a nobody. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Sabi sa Luke chapter 18, verse 9 to 14 as we close. Verse 9, and he spake this parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous and despised others. Ito raw, parabolang ito ay tungkol doon sa mga nagtitiwala sa kanilang mga sarili na sila ay mga matutuwid at hinahamak ang iba. Meron ba ganyan dito? Kung meron ganyan dito, pakinggan nyo naman kasi para sa inyo itong parable na ito, sabi ni Lord. Sabi sa verse 10, 2 men went up into the temple to pray. Prayer meeting. Umattend sila ng prayer meeting. Wednesday night, marahil. 2 men went up into the temple to pray, the one a Pharisee and the other a publican. The Pharisee stood and prayed thus with himself. Ganito raw na nalangin ng Pariseo, God, I thank thee that I am not as other men are. Salamat, Panginoon, hindi ako katulad ng ibang mga tao. Mga extortioner sila, unjust, adulterer sila, or even as this publican. Praise the Lord. At ang sabi niya sa verse 12, tingnan niyo, ito yung sinasabi ko kanina, inisa-isa niya ang kanyang magagandang katangian kay Lord. Sabi niya, I fast twice in the week. I give tithes of all that I possess. Mali ba yun? Mali ba yun na siya ay nag-aayuno ng 2 beses sa isang linggo? Mali ba yun? Hindi mali yun. Masama ba yun? Hindi masama yun. Tama ba yun? Tama yun. At ang sabi niya, I give tithes of all that I possess. Mali ba yun nag-iikapo siya? Hindi mali yun. Tama yun na siya nag-iikapo ng lahat ng kanyang nakakamit. Lahat ng kanyang pag-aari. Verse 13,
and the publican standing afar. Kita nyo, gusto kong pansinin nyo sa verse 12, walang maling ginagawa yung lalaking ito. Alam nyo kung anong mali niya? Ang mali niya ay yung attitude niya. Tama lahat yung kanyang ginagawa. Tama yung kanyang report. Pero ang sabi niya, hindi ako katulad nung isang ito. Doon siya nagkamali. Tama ba yun? Marahil mahaba ng buhok mo. Tama yun. Haba na rin damit mo. Tama rin yun. Amen? At nag-iikapo ka. Tama rin yun. Pero pagka ikaw ay tumingin na sa iba at hinamak mo sila dahil sa palagay mo hindi sila nakakasunod, mali yun. Tama yung mga ginagawa mo. Tama yung practice mo. Yung ugali mo ang mali. Kaya tingnan nyo kung sino nakakuha ng sagot sa Panginoon. Sinong may napala sa prayer meeting. And the publican standing afar off would not lift up so much. He was feeling so insignificant. Hindi niya may angat ang kanyang ulo. As his eyes would not lift up so much as his eyes unto the heaven, but smote upon his breast, saying, God be merciful to me, a sinner. God be merciful to me, a sinner. I tell you, sabi ng ating Panginoon, makinig kayo, kayong pinatutungkulan ng parabolang ito, sabi, I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone that exalted himself shall be abased, and he that humbled himself shall be exalted. In other words, this man received something from God, amen, that the other man did not receive. Dahil sa tama ang kanyang approach, he was in a position of humility. And he got his victory. Tayong lahat tayo magsitayo. Humility is the place of victory. Dear Jesus, tawarin mo po kami sa mga anyo ng pagmamalaki na naipakita namin sa iyong harapan. Sa harapan ng iyong mga anak. Nagkaroon kami ng anumang pakiramdam na kami ay kung sino, Panginoon. At mahalaga sa iyong kaharian. Pagpatawad niyo po. Sabi sa iyong salita, mga kami ay sinners just saved by your grace. Marahil kami, Panginoon, elected, kami predestinated. Pero hindi namin dapat kalimutan kung saan kami nanggaling. Kung saan mo kami dinampot, kung saan mo kami inaon, Panginoon. And I believe kung kami tunay na predestinated, we'll have that right attitude, Lord. Panginoon, we are in a great battle, Lord. We face the greatest battle ever fought. Yes. Hindi po ito sa dami na kukuha. Hindi sa lakas, Lord, na meron kami sa aming grupo. Yes. Hindi sa material, mga pag-aari. But the place of victory is the position of victory is humility, Lord. Tulungan mo po kami na maging tulad kami dun sa church na sinasabi mo that's humble and sweet, oh God. Amen. Not arrogant, Lord. Yes. Handang magpasakop, Lord, sa bawat salita mo. Walang pagmamalaki sa anumang anyo. Ilubos, Panginoon, nagpapasakop, nananalangin na yung kalooban mo lang ang mangyari sa aming buhay. Oh, dear Jesus, sa bagong taon na aking buhay, yun po aking prayer, Lord. Help me, Lord Jesus, na higit pang maibabang aking sarili, Lord, para higit mo pang magamit, Lord, para sa aking mga kapatid na naririto, Lord. Pag lumaki na ang ulo ko, Lord, kapag nag-isip ako na meron na akong nagawa, Lord, naniiwanan mo na ako, Panginoon. Hindi mo na ako tutulungan, pababayaan mo na ako. Gusto ko sabihin, Panginoon, wala akong nagawa, kundi dahil sa iyo, dahil sa biyaya mo.
And Lord, for the sake of this church, Lord, huwag mo hayaan na magkaroon na naman pagpapalalo sa aking puso, Lord. And help us also, Lord, the whole church. Nawang yung humility, Lord, ay dumaloy. Ikaw ang aming ulo. Kaya mong tulad sa langis, ito'y dumaloy mula sa ulo. Pababa sa buong katawan. At kami maramtan ng pagpapakumbaba. Parang masaganang biyaya mo ay maranasan din ng buong iglesia. We love you. If you're going to be victorious, it's going to be by your grace, Lord. Kaya hindi kami magpapakumbaba. We will humble ourselves under your mighty hand that you may lift us up in due time, Lord. That you may give grace to us, Lord. That's our prayer. Lord, as we come before you, Lord, in our prayers, nais po namin ang kondisyon ng aming puso, Lord. Tulungan mo po ang bawat isa. May ibaba ng gusto ang kanilang puso bago sila lumapit at umusal ng panalangin. Ano man ang kanilang kailangan, ano man pakikipagbaka meron sila, dumating muna kami, Lord, pumunta muna kami sa posisyon ng pagpapakumbaba. Ano man ang posisyon na aming gagawin, Lord, physically, ang importante ay ang posisyon ng aming puso sa gabing ito. Jesus Christ's name. Amen. Manalangin tayong lahat.
short break. Amen. Bago natin saksihan ng baptismal service ngayong gabi, witin natin yun. His strength is perfect. Yes, Lord. Thank you, Jesus. We love you, Father. Yes, oh God, we honor you. Be with your people, Lord Jesus. Yes, oh Lord. I can do all things through Christ who gives me strength. But sometimes I wonder what He can do through me. Yes, Lord. No great success to show, no glory of my own. Yet in my weakness He is there to let me know. Thank you, Lord. His strength is perfect when our strength is gone. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Carry us when we can't carry on. Raised in His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. We can only know, thank you, Father, the power that He holds when we truly see how deep our weakness grows. Yes, Lord. Yes, Father. And His strength in us begins. Thank you, Father. When ours comes to an end, He hears our humble cry and proves again that His strength is perfect when our strength is God. Thank you, Lord. Thank you, Father. He'll carry us when we can't carry on. Raised in His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. One last time, let's sing it all together now. His strength is perfect when our strength is gone. Thank you, Lord. Hallelujah. He'll carry us when we can't carry on. Raised in His
become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. His strength is perfect. His strength is perfect. Brother Nemi? Hallelujah. Mga kapatid, narito po ang isang bago natin kapatid, si Joel Cago. Siya po ay nagpasya ngayon na magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoon. Magpapahayag po siya tungkol sa kanyang conviction kung bakit gusto niyang magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoon. Nandito po ako ngayon para ipalam sa inyo na, na madami akong kasalanan dito sa mundo at gusto ko na magbago ng pangalan ni Jesucristo. Sige, upo. Brother Joel, sa iyong pagpapatutuo at sa pagtanggap mo sa ating Panginoong Hesus, saksi ang buong iglesia, ay binabautismo kita ngayon sa makapangyarihang pangalan, Lord Jesus Christ. Sama-sama po tayong manalangin para sa bago nating kapatid. Makapangyarihan Diyos na aming sinasampalatayan ng iisang Diyos na may-ari ng aming buhay at sa iyong makapangyarihang pangalan, Lord Jesus Christ, na aming tinanggap at ibinautismo. Kami po'y sama-samang dumadalangin ngayon para sa bago naming kapatid na aming hinihiling, bautismohan mo si Joel ngayon ng iyong banal na Espiritu at biyayaan ng iyong kapangyarihan, tulungan Panginoon sa kanyang pagharap sa kaaway at magamit po siya Panginoon upang ipatutuo at ipakilala ka na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang iyong pangalan, Lord Jesus Christ. Amen. Congratulations. Praise the Lord. At hilingin ko kay Brother Sob na pangunahan tayo sa panalangin bilang pagtatapos ng ating gawain ngayong gabi. God bless you. Yes. Thank you, Lord Jesus. Yes. Pakilin namin Diyos, kami po papasalamat muli aming Ama. Salamat po sa dakilang pag-ibig na patuloy mong inihayag sa amin. Salamat po at hindi mo kami pinababayaan, Lord. At alam namin, Lord, na minsan ay kami nakakaalagwa, napapalayo sa iyong presensya. At nakaikilos kami ng hindi tama. At ayun ay kinakasakit mo, Panginoon, sa iyong sarili. Na yung mga anak ay nakagawa ng ganong kaparaanan. At salamat po, Lord, na binigyan mo ng kapahayagan ang iyong lingkod na patuloy na mapalalahanan na yung mga anak sa mga gawin na hindi nakakalugod sa iyong harapan, Panginoon. Salamat po sa buhay na pinakawala mo doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. At alam namin na yung kumukontrol sa amin para kami hindi makagawa ng Lord ng masama. At may tama mo kami at hindi kami mailayo na anumang gawa ng kaaway, Panginoon. Salamat po sa araw na ito at pagtanto namin, Lord, na napakabuluhan namin sa iyong harapan.
At totoong minamahal mo kami, Yes. iniibig mo kami, ayaw mo kaming mapalayo sa iyong piling, Panginoon. Thank you, Kaya Father. pinapasalamatan namin, Lord, na ikaw ang totoong Diyos na totoong nagmamahal sa iyong mga anak, Panginoon. Salamat at kami ngayon, Lord, ay naipaling mo ang puso namin sa tamang motibo Amen. na kami makagawa na mabuti sa aming kapwa, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga magulang, sa mga kapatid. At patuloy kami, Lord, magpakita ng tamang relasyon at napakumbaba sa bawat isa, huwag kabigmang mataas. Alam namin na misi kami, Lord, na nasa harapan, nasa unahan ay hindi kami, Lord, na Lord, na mas lamang kami sa spiritual, kundi pare-parehas kami, Lord, sa iyong paningin. Mas mainam pa na naroon sa may likuran at tahimik na nakikinig sa iyong mga salita, Panginoon. Kasi napapakumbaba, Lord, na sila'y umaamin, na sila'y, Lord, ay mahina at nangangailangan na yung paghipo, Panginoon. Kaya mo, ang pag-uugaling ito, ang motibong ito, Panginoon, ay sumaamin lahat. Ay magsama-sama kami lagi na, Lord, na may lagay namin aming mga puso sa iyo. At paramdaman lagi namin ang presensya na patuloy na humihibo, Panginoon, sa bawat isa. Salamat po at ang puso namin ay lumalambot sa iyong mga salita. Thank you, At ang luha namin ay isang katotohanan, Lord, na kami itong nagmamahal din naman sa iyo, Panginoon. Ang luha na ito ay manatiling kagalakan, hindi kabiguan, kundi isang tagumpay sa buhay. Amen. Na kami, Lord, ay totoong may binhi na nilagay mo sa aming mga puso at ito yung nag-respond sa iyong mga salita, Panginoon. Thank you, Salamat Jesus. po sa aming mahal na pastor at siya ito, Lord, na nagpapagal Lord. at Lord, nag-aaral sa iyong mga salita, Panginoon. At siya lumalayo sa gawa ng salibutan ito at siya kumukubli sa iyong presensya, Panginoon, upang ang nais mo, Lord, na may pahayag sa iyong mga anak ay makamtam namin, Panginoon, sa gabing ito. Maraming kapahayagan na kami, Lord, na nakinabang dahil sa kapag aming mahal na pastor, Panginoon. Ngata mo po kanyang kalusugan, ngata mo po lalong higit, Panginoon, aming mga relasyon. Hindi lang kami magbabarkada o sama-sama lang, kundi bagkus, Panginoon. Ikaw ang tanging pag-asa namin. Amen. Sa iyo kami, Lord, umasa. Sa iyo kami lagi, Lord, tumingin. Sa iyo kami lagi, Lord, humingi at humibig ng mga pangangailangan, Panginoon. Kaya mo, Lord God, aming pastor ay patuloy mong gamitin habang kami nag-aantay sa iyo. At kami sama-sama, Panginoon, na patuloy, Lord, na umaasa, na may pag-asa naghihintay sa amin. Dahil ang pag-asang yun na hindi namin, Lord, nakikita sa mundong ito, sa iyo, Panginoon, ay ang pananaw namin ay positibo. Lagi, na sa iyo lagi kaming maasa, Panginoon. Salamat po sa gabing ito at pagkapalain mo po ang bawat isa. Patuloy kaming makinabang palagi sa iyong salita at lalo kaming umasa palagi na ang Diyos namin ay buhay, nagbibigay sa amin lagi ng sigla at ang mga bagong mensahe namin na natatanggap ay para sa amin, Lord, na ikalalago na aming pananampalataya, Panginoon. Maraming pong salamat. Kaya mo pagpapakumbaba ay manatili sa amin. Patawaran kami ng mga kapatid na nagawa namin, Lord, na pagkakamali. At patuloy kami, Lord, na tumingin na kami pantay-pantay, Panginoon, sa iyong harapan. Walang mataas, walang nagmamalaki, kundi lagi nagpapakumbaba sa bawat isa na nagmamahal at patuloy na umiibig sa mga anak na bagkus, Panginoon. Ikaw ay nahayag sa bawat isa, Panginoon. Salamat po muli sa gabing ito, isang dakilang gabi, isang napaka-importante, napakahalagang gabi sa amin. Lalo higit ang buhay namin, Pastor, na binibigyan mo palagi, Lord, ng sigla at liwanag. Ang maglakbay kami na may kagalakan, may kasiglahan bawat isa, at kapit kami sa aming mga pananampalataya, na ang pananampalataya namin hinahawakan, ay galing sa iyo, Panginoon. Salamat po na marami, Panginoon. Sumigla mo lagi ang buhay namin, at kami sumagana sa pakinabang sa iyong mga salita, Panginoon. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan sa takilang mensahe na iyong pinagkaloob sa amin, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you. Bless you. God bless you. Kamayan tayo. Amen. His strength is perfect when our strength is gone. God bless you. Amen. He'll carry